Okay, good morning mga lods. Ito na yung update natin regarding sa ginamit nating Yamalube na P carbon cleaner. Ayan, so ito na ngayon yung tinakbo ng motor natin, no? F1. Ako nga pala, tinanggal ko nga pala lahat ng sensor kasi nakabaklas yun. Bali, hindi ko masyadong memorya pero nasa 140 na yung tinakbo nitong motor. Yan. Ubos na rin yung nilagay nating P-carbon cleaner tapos na bagas na rin ako ng 100 pesos. Ayan, so nakapagkalas na rin ako dito kasi balak ko rin linisin yung aking throttle body dahil naka-open throttle body tayo. So prone siya sa mas mabilis magdumi compare mo dun sa stock. Pero di naman sobrang kasi naka mushroom filter naman tayo. Ayun. So, based sa experience ko sa P-carbon cleaner, ako rin nagtaka kasi sa una, di mo talaga siya mararamdaman. Ayun. So, sa mga gagamit ng P-carbon cleaner, huwag kayong mag-expect na mag-effect agad yung carbon cleaner. Kasi from 20 km hanggang 30 km, wala pa akong nararamdaman na pagbabago. Ayun. So, nung nag 50 km na ako natakbo, ayun, may konting pagbabago na naramdaman. Nag-smooth siya ng konti. Tapos, hanggang sa maka 100 km ako, dun ko talaga naramdaman yung smoothness talaga na naidulot ng P-carbon cleaner. Ayun. So, sa 100 km mo talaga siya mararamdaman na sobrang na siya. Nag-i-smooth talaga siya. Ayun. So, huwag kayong mag-expect na pag nilagay nyo, hindi nyo pa halos maubos yung gasolina, may effect na agad. Halos maubos na yung gasolina bago nyo mararamdaman yung epekto ng carbon cleaner. Nagiging smooth yung takbo niya, tapos yung acceleration niya, mas okay. Para siyang bago ulit. Ganun yung pakiramdam na mararamdaman ninyo. Pero, huwag nyo i-expect na 20 km pa lang yung tinakbo nyo, 50 km pa lang malaki na yung pagbabago. Hindi ganun. Ayun, so kinalas ko na lahat na ito. Dito yung mga upuan, tangke. Pasensya na makalat na ginagawa. Check ko na rin mamaya yung spark plug. Kasi matagal din akong hindi nakapaglinis ng spark plug. Tsaka yung throttle body na lalo. Check natin dun sa loob kung nalinis. Kung hindi man, meron akong dyan, pang carb cleaner. Yun na lang yung gagamitin ko. Ayun, so pwede nang bunutin to. Teka. Tigas pa pala. Ayan yan. Ayan siya mga lods, oh. May dumi pa rin naman, pero nakatulong yung na yan, P-carbon. Lalo na dito sa loob. Hindi ko naman natububuksan para ipakita sa inyo, no. Share ko lang sa inyo yung experience or yung pakiramdam ko gumamit ako niyan. Tingin ko effective siya talaga kasi naging smooth nga yung pakiramdam. So, ang gagawin ko na lang, lilinisin ko na lang to. Throttle body, tsaka yun, yung aking manifold. Ayun, no. Naging pula, no, dati green kasi nagpalit na ako ng gasolina. Check natin kung makita natin yung pinaka loob. Ayun, malinis dun sa loob mga lods, oh. Hindi yung wag yung pansinin yung pula. Dun sa loob mismo, yan, oh, makintab. So ibig sabihin effective din talaga yung mga P-carbon cleaner na yan. Or kahit yung Honda carbon cleaner, talaga nakakalinis siya. Kasi malinis dun banda, oh. Dito sa bungad naman na to, ayun na lang yung lilinisin ko. So babaklasin ko naman yung spark plug. Tapos titignan natin. Yan yung sunog mga idol, oh. Ang ganda ng sunog, kulay kalawang. Ayan, oh. Ganda ng sunog. Ayan, so tatanggalin ko na rin yung manifold para malinis ko na rin. Ayan na siya, oh, namumula. Premium baby. Lilinisin ko na rin. Siyempre, huwag tayong aasa dun sa carbon cleaner lang na malilinis niya lahat mga lods. Kailangan mo rin siyang tulungan, linisin. Sa manifold, kailangan mo tanggalin yung o-ring kasi mamamaga pag nababaran ng carb cleaner. Tinanggal ko na siya, pinabi ko lang na. Dito naman sa throttle body, tatanggalin mo lang yung idle screw para malinis hanggang sa loob. Kasi babalik na lang pag okay na. Tapos, huwag bababaran tong TPS. Baka magloko. Alright, so ito na yung mga nilinis natin, no? Throttle body. May lang, mancha-mancha. Pero malinis yan. Mancha lang. Kailangan siyang i-metal polish kung gusto mong matanggal yung mancha. Kaya hindi na kailangan. Sana naman na siyang dumi, mancha lang. Ito, malinis na. Yung ating manifold. May balik ko na rin yung o-ring. Tapos yung ating injector. Malinis na rin siya. Punas lang sa injector. Kasi hindi naman na ako nag-injector cleaning. Yan. So ibabalik ko na lang din yung spark plug. Ganda ng sunog. First time ko talaga makaranas ng ganung sunog. Simula nung nag-premium akong gasolina. Doon sa unleaded green kasi hindi ko naranasan yung ganung sunog. Hindi siya ganun ka golden brown. Ayan. Hindi ko nakakalasin yung mga lods, yung exhaust natin kasi nakita ko naman na dito sa intake. Malinis yung kanyang intake. Kaya hindi ko na titignan doon sa exhaust.
marahil ganun din. Marami pa akong babaklasin pagka tatanggalin ko pa yung tambucha. Yun, so dito pa lang alam ko ng ano, maganda na yung naidulot ng carbon cleaner. Yun, so ibabalik ko na lang yan, mga pinagbabaklas ko. Yan mga lods, nakakabit na. Okay na, pati yung kanyang spark plug okay na rin. Nakapaglinis na rin ako dito. Ito kasi yung mahirap talagang linisin pagka hindi nakabaklas lahat. Kinapos na ako sa oras, hindi ko na nalinis tong ano na to, yung loob pa na ito. Hindi ko na natanggal tong underneath. Next time na lang siguro yan. Mag-test lang tayo bago ko ibalik yung ano, compartment. Baka mamaya ayaw mandar eh. Alright. So, bago ulit. Bago pakiramdam. Ayun, so sa mga nagtatanong kung worth it ba yung ano na yan, carbon cleaner. Oo naman mga lods, nakakatulong talaga siya. At nakita ko naman na kumintab nga ron sa may bandang intake. And so nakakatulong talaga siya mga lods. Kaya pwedeng gamitin sa kahit na anong motor, okay siya. Medyo mataas yung minor, bababaan ko na lang mga kaya. Yan, so gagamit na lang siguro ulit ako noon after 3 months, mga ganun. Okay, ayos, responsive ulit. Yun, so sa mga gagamit ng carbon cleaner mga lods, no, kailangan maubos nyo muna halos yung gasolina nyo bago nyo maramdaman yung kakaiba na nagiging smooth siya. Okay, hanggang dito na lang mga lods sa update ng ating motor. So ride safe na lang sa lahat. Peace.